salamat po sa pagpunta sa aming press con for Marita. Thank you. There you have it, Direct Ronnie. Dito ka lang sa tabi ko dahil tatawagin na natin ang cast. Medyo mahihain si Direk. Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupunta. Okay, first up, we have a dancer, actor, and model na siguradong aabangan ninyo dito sa Marita. With his first film, please welcome JD Axie. Hello po! Ayan. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon sa inyo lahat. I'm JD Axie. Yes, JD, tabi ka lang dito kay Direk. Thank you very much. Up next is another actress na pabibilibin tayo sa kanyang galing sa pagganap bilang si Diane. Please welcome Sarah Jo! Hello, good morning everyone. Thank you so much for making it here today. I am Sarah Jo, playing Diane in Marita. There you have it, Diane. Dito naman ako sa kabila. Para may blocking kami. Okay, up next, also with us is a member of one of the biggest P-pop boy groups in the country, Alamat. To play the role of Joey, please welcome Taneo Sebastian. Hello everyone. I just want to thank you all for coming and I hope you all enjoyed the trailer. There you have it, that was Taneo. Up next is a singer, dancer, and actor who we've seen in the films Squad Goals, How to Love Mr. Heartless, and the recent TV5 series For the Love. Please welcome Ethan David. Direct. Hi everyone, I'm Ethan David, and of course I'd like to thank everyone for giving us your time and your presence. Maraming salamat po for supporting our film, Marita. Thank you everyone. There you have it, that was Ethan. At talaga namang punong-puno ng fresh and talented actors ang pelikulang ito. Hindi naman magpapahuli ang gaganap ng role ni Ellie. Please welcome Yumi Garcia. Hi guys, thank you for coming. And yes, my name is Yumi Garcia. I'm playing the role of Ellie. So, ayun, thank you po sa pag-support po ng movie po namin. Thank you so much. That was Yumi Garcia, everybody. Makakasama rin natin ng isa pang talented actress na napanood natin sa mga series na Sisters Forever, Tropang Torpe, and the hit Viva Films movies, Miss Granny, Will You Be My Ex, and The Ship Show. Please welcome hanapin ko lang po yung pangalan, nawala yung pangalan ng dito sa akin. Ashton! Is that Ashton? Ashton Alvina! Hello everyone, thank you so much for coming po and giving us time. And that's incredible. Thank you. Natandaan kita. Kahit wala dito sa script yung pangalan mo, I remember you, girl. Okay. Up next is an actress known for her films Adan, Untrue, and The Other Wife, and Paraluman. Siguradong hindi na siya makakalimutan. Please welcome the gorgeous Ren Escanio. Hello po. Thank you for coming today and sa oras ninyo at sa pagtulong po sa amin na ma-spread po yung balita ng Marita ay malapit na malapit. Thank you. There you have it. That was Ren, everybody. Up next, she's a well-known actress who starred in numerous successful films such as Baka Bukas, Mang Kepwing Returns, Para sa Broken Hearted, Sanggano Sanggagot Sang Guapo, My Bucket List, and the multi-awarded 2022 Metro Manila Film Festival movie The Leader. Fresh from her latest Viva One series, Deadly Love, let's all welcome the beautiful Luis de los Reyes. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po dahil pinaglakan niyo po ang aming munting pelikula. Sana po ay marami kayong malaman tungkol kay Marita today. Salamat po. There you have it. Kompleto na po ang biglang sumipot itong pelikulang ito. Kasi nung nakita kita nung press ko ng Halo-Halo X, tinatanong kita, sabi ko, ano next project mo after Mary Cherry Chuba, which was very successful. Ilang linggo na extend dun sa SM North eh. So, ngayon, biglang meron ng Marita. Ano ba? Kailan mo to sinimulan at napansin ko puro newcomers ang nasa cast mo. How was it directing them?
Hello, and thank you po Sir Mario. Salamat po sa pagsuporta sa Mary Cherry Chua. Sa inyo pong lahat, sa lahat po ng press people na tumulong sa amin. Thank you po, kasama po kayo sa success nyo. Nung na-meet nyo po ako parang 2 months ago po yata yun. Tinatanong nyo po ako ano po yung next ko. Wala pa po, sa totoo, kasi magpipitch pa lang po ako nun. Then, ang sabi po kasi ni Boss Vic, strike while the iron is hot. So, may nakita po siyang availability na playdate. I-achieve na natin yung playdate na yun bago matapos yung taon. Kaya po nung pagka-pitch ko po sa kanya, sobrang whirlwind po. Sulat agad, casting agad, budget agad. Parang in 1 month's time po, nag-shoot na po kami agad nitong project po namin na Marita. Kasi sabi po ni Boss Vic, malakas yung horror ngayon. So, sundan natin kasi sayang yung opportunity. Then, I'm thankful po ako na nabigyan po ako ng mas maraming cast at marami po sa kanila nakatrabaho ko na dati sa Viva bilang creative supervisor, creative producer po ako sa Viva. Then may ilan mga first time ko po makatrabaho. Happy po ako na kasi dati kasama ko na po sila sa mga projects. Ngayon, dinedirect ko na po sila. At nakita ko po yung grabe yung evolution like ito nila Ethan, Ashton, Yumi. Ang mga bata pa po sila nasa girl groups and boy groups pa po sila. Then, natuwa po ako kasi itong sila Taneo, sila Ethan, sila Sarah, napapanood ko po sila sa mga bagong materials po sila like their music videos, their shows. Happy po ako na nagkaroon po ng good mix. At syempre po, sinuportahan sila ng kanilang mga ate. Mga ate! At meron din kami mga tito at tita, sila Miss Tess at sila Sir Lee. Kala ko yung tito. na maganda po yung naging mixture po namin. Meron kami mga bago, meron kami mga nagsisimula, at meron pong mga sumusuporta sa kanila. At yung mga tito at tita na naging mapagbigay po sa kanila, lalo na sa mga mabibigat na eksena. Happy ka naman ba sa naging performance? Yes po, nagulat po ako na parang lalo na sa kanila, yung mga una ko pong nakatrabaho, parang hindi naman nila first time. Kahit sinabi naman po nila na technically first nila po ito, nagulat po ako kasi nag-deliver sila, prepared po sila for their roles, na-attendan ko po yung kanilang character development workshop, at naramdaman ko po na kinuha nila yung character. Para pagdating sa set, kasi pinilit ko po sa kanila, wala tayong time na mahaba, very limited yung time natin. So please, pagdating nyo sa set, sana ready yung character nyo. At ang maganda po dito, kasi po barkada po sila technically, itong mga members po ng theater group na nabuo. Kahit off-cam, parang I believe naman nabuo naman yung pagkakaibigan nila kasi sila mismo nag-aayaan mag-TikTok live, nag-aayaan maggawa ng content, at sa Viber group namin sa promo, lahat po sila nag-interact with each other. I hope maging successful ito gaya ng Cherry. Pero sabi, yung story din daw ito parang Mary Cherry Chua. How are they different? Ito pong based, hango po siya sa pinagkuhaan ko po yung lore or yung legend ni Marita, yung nangyari sa kanya. Isa po siyang sikat na actress in the 70s sa isang university theater group na nagpakamatay nga po siya. Then from there, gumawa na po ako ng kwentong katatakutan. Yun po yung mapapanood natin dito sa Marita. Luis naman. Luis, hindi ka namin napanood, parang thriller din yung kay Derek Cabrillo, di ba? Na katatakutan din. Ngayon, ito na naman parang nalilinyak sa horror suspense thriller. How do you feel about it? Meron po Kuya Mario. Sobrang, ako kasi, ito yung mga type ng mga projects na na-excite ako. Kasi syempre, kilala nyo na ako na iyakin. Well, dito iyakin pa rin ako. Pero, ako kasi personally, matatakot din ako. And itong mga projects na to, parang pinipigilan ko yung sarili ko na matakot. And, manakot sa set, ganyan. So, wala na yung enjoy ko lang talaga dito, Mario. Parang, okay sa akin na ganito out of the box. Especially yung mga stories na, alam mo yung may pinagbabatayan. Kaya mas natatakot ka, in a way. And sa Deadly Love kasi, parang andun din ako sa kabilang spectrum.
And alam niyo naman sa deleter na nandun ako sa side ni Marita. So alam mo yun, patawid-tawid lang ako sa tao, hindi, tao, hindi. So, what will you say kasi nang mag-start ka sa GMA, saka doon sa mga teen stars, di ba? Ngayon ikaw na ang teacher nila. And then, actually po, nung first time ko sa set, parang hindi ko alam kung paano mag-reach out. Kasi kahit feeling ko 20 years old ako, hindi. Kapag nakausap ko na sila, hindi. Napi-feel ko talaga 30 years old ako. Pero in a good way, parang nakikita ko sa kanila kung paano kami nag-start nung sa Twin Hearts. Alam mo yun, parang sila pa nga, hindi sila awkward kami nung bata-bata kami. Medyo awkward pa kami. Pero alam mo yun, nare-revisit ko yung youth, yung saya sa set. And yun, nakaka-miss lang. Kaya yun, napareunion tuloy kami. And actually, si Red din, part din ng Twin Hearts before. Pero hindi kami nagpang-abot. So yun, saya. So, the rest of the cast, pakisabi ulit kung ano ang role ninyo doon sa movie at anong pinakamahirap na ginawa ninyo. Nakatay ba kayo lahat ni Marita o kwento niyo sa amin? For me. Pakisabi ko din yung name kasi Okay po. hindi namin kayo kilala eh. Yes. Hi everyone, I'm Ethan David, and I'm playing as Mark here in this movie. The hardest thing I've done here is yung nakita ko si Marita. Yes, sa cabinet. Actually, nag-prepare ko ako ng matagal dito. I really prepared for this because I came from a show, comedy naman. So parang ang hirap ng transition ng emotions. Comedy at tapos nag-horror. So, ayun po. Thank you. Hello po, ako po si Ashton Alviga. Gagampanan ko po si Christina, which is yung isa po sa panggididilan ni Marita. Ayun po yung pinakamahirap po na ginawa ko sa Marita is siguro yung audition, yung nag-theater act. Kasi ako personally, malinaw yung boses ko and thankfully, kina-direct ko and sa mga kasama ko na tulungan po nila ako. Thank you po. Di ba you're in Ship Show? Yes po, Ship Show. So this is your second movie? Yes po, pero first time ko po sa horror, so thank you po. Hi, I'm Mimi Garcia and I'm playing the role of Ellie. And yung pinakamahirap ko pong nagawa doon is yung pagiging maarte. Kasi in real life, kasi hindi ako masyadong maarte. Doon sobra talaga. And ayun, first time ko din po ito sa horror. First time ko din po na magkaroon ako ng movie. And ayun po, thank you po. Hello po, ako po si Ren Escanio. Ay, ramdam ko po talaga na tanda ako na. Ako po si Marita. Ako po dito yung sinasabi nilang theater actress na punong-puno ng paghihiganti, puot, at gustong-gustong manakit dahil sa galit. Wow, ang dami ko sa ayan, siguro yung pinakamahirap po na ginawa ko dito, actually, sobrang konti lang ng mga eksena ni Marita. And bilang limited lang yung mga sequences na binigay sa akin, siguro sinabi ko talaga sa sarili ko na every time pupunta ako sa set, kailangan prepared ako. Kailangan lahat ng eksena ko hindi masasayang kasi ba't pa naging horror kung hindi siya nakakatakot? So, yun po yung wini-worry ko, kailangan maging nakakatakot siya enough. So, yung dahilan kung bakit siya sobrang nakakatakot, ba't siya sobrang galit na galit, is yun din yung dahilan kung bakit sobra ako nahirapan dun sa eksena na yun. Kasi, mahirap palang gawin siya. Like, mahirap palang mahirap magpatiwakal ng ang taas-taas, tapos makikita mo lang is walang sasalo sa'yo pag nahulog ka. Or, Ba't wala ka bang double? ako po yung gumawa ng eksena. So, ikaw talaga yung tumalon?
abangan po natin yan. Itong nasa, ikaw ba talaga yan? Opo, ako ba talaga So, yan? nag-prosthetic ka. Yes, opo. Lahat po ng eksena ni Marita na makikita nyo, ako po yung gumawa. And yun yung pinakamahirap na part, yung kung bakit siya nagpakamatay. Kasi syempre, hindi naman mag-work yung buong story kung hindi ko mabibigyan ng justice yung specific scene na yon. So sana direct, mabigyan ko ng So, justice. sa rooftop, ikaw ang tinakot dito, ikaw naman ang mananakaw. Yes, oo nga po eh. And before, lagi kong sinasabi na weakness ko ang gumawa ng horror kasi hindi ko pa po ganun kagamay yung kung paano yung tamang timing kasi iba yung timing and iba yung build-up kapag gumagawa ka ng mga eksena na horror. And na-realize ko ngayon, na-discover ko sa sarili ko na ginawa ko yung Marita na ang saya pala. Pero, masaya siya kapag ikaw yung nananakot. As in, ang saya. Yung tipong kahit lalabas lang ako sa standby area, natatakot nga ako baka takihan sila, yung mga ganun. Ang saya. And lalo na kapag ginagawa ko yung mga eksena ko, ang saya. So, nag-enjoy kang manakot. Yes po, I Much swear. more than pag nagpapasexy ka sa Viva Max. Yun ang nakakatawa. Yun ang nakakatawa. So, totoo lang, mas nahirap naman po talaga yun. And, eto, ibang level. Ibang level na takot. Ibang level na takot yung mararamdaman niya dito. Kasi, ang saya eh. ang saya manakit ng mga batang to. Yan. Iba. O teacher, paki-explain mo rin yung role. Ay, Ano yung pinakamahirap mong ginawa? hello po. Ako dito si Sandra. At si Sandra ay isang teacher ng isang college. At yun yan, atasan ako na ako yung mag-handle ng Sinag Diwa. And ang siguro pinaka-challenging para sa akin, kasi meron talaga akong bugis-ngis na boses. And eto ngayon, medyo minomodulate ko. Pero dun sa, tinatry ko talaga sa bawat eksena ko as a teacher, na modulated yung voice, na alam mo yun, may maturity ng konti para ma-differentiate talaga yung ma-differentiate talaga yung age namin. Kasi yung speaking voice ko ganito eh, alam mo yun, mataas, magidi. Pero feeling ko meron pa rin talaga mga eksena na normal speaking voice yung ginagamit ko. So hindi ko rin siya nabigyan ng justice. Pero yun. Actually yun lang yung pinakamahirap na Yung mga excellent tinatakot ka ni Renny, okay lang sa'yo, hindi ka na... Masopista kasi ako, gusto ko sinasaktan yung sarili ko at tinatakot ako. Gusto ko talaga pong sumisigaw. Actually meron akong decibel na nire-reach sa mga tili ko. joke lang yun. Pero yun yung pinaka masayang part naman. Hindi siya mahirap, nakaka-enjoy siya. Nakakatuwang takutin yung sarili. Thank you. Ang dami nang nag-direct sa'yo, how is it working with Direct Ronnie? With Direct Ronnie, sobrang, palagi ko na itong sinasabi sa lahat. And I'm very thankful na every project na nakuha ko sa Viva, sobrang ang gagaanan ng mga direktor and they're very open sa mga ideas. And ang pinaka na-appreciate ko din kasi kapag yung director, siya din yung nagsulat. So kapag sinasabi mo na direct, pwede bang ito yung sabihin ko kasi medyo hindi madulas dun sa character. Or, alam mo yun, parang hindi ko malalagyan ng emosyon. So sasabihin ko lang sa kanya, and yun, very giving sa mga ideas. And kaya siguro sobrang bilis lang din natapos kasi alam niya agad kung ano yung na-picture niya sa isip niya kung ano yung mga eksena. Kaya hindi mahirap para sa aming mga artista na mag-keep up doon. He collaborates. Yes. Yung collaboration with his artists. Next. Hello, I'm Sarah Jo and I portray Diane dito sa film. And for me, siguro yung pinaka nahirapan ako was being an introvert in the film. Because in real life, I'm more outgoing, if we were to say. And I had to be really refined and really
kailangan hindi ako mag-react. And there's some scenes that it was really funny actually, especially, I don't want to give anything away. But it was hard to like keep back my laughter, to keep back the personality that I have in real life. And another scene that I had really trouble with was in the later scenes, it gets pretty intense. And merong isang stunt na, I don't want to give anything away, but I got physically injured in real life. So like, I don't want to say anything more. But ayun, that's the most difficult part for me. This is your first movie? Yes, this is my first film. Oh, congratulations. Thank you so much. I hope this will be a good start for you. Yes, thank you. Hello everybody, I'm JD Axie and I play the role of Lee. Si Lee, ano siya eh, very good boy, very behave. Ganun siya. Very malayo sa ugali ko kasi makulit ako eh. And so feeling ko doon ako medyo nahirapan kasi si Lee he's soft, he's caring. Caring naman ako, pero ano siya eh, sobrang ano siya eh. Super soft siya. So pag may umiiyak, naiiyak din siya, ganun. So yun talaga yung parang nahirapan ako kasi I have to go to that character to be much more warm, much more soft, which is very exciting in a way. Pero I really enjoyed it and I really had fun doing it. Okay, next. Hello everyone, my name is Taneo Sebastian and in this movie I play Joey. And I would say siguro yung hardest part working as Joey is probably since I haven't done horror, is the horror itself. Very intense kasi yung acting pag sa horror and I had to adapt to it. But fortunately, Joey, he's not very far from an angle of who I am, I guess. So, medyo parang I like playing Joey. It's fun. And the horror itself is very fun, especially with them and especially with the guidance of Direk Ronnie, syempre. And ayun po. Thank you so much. The next question will be coming from